Okay, magandang araw sa inyo mga bata. Ngayong araw na ito ay tatalakayin natin ang English Module number 7 para sa Grade 4 na ang pamagat ay writing or composing an article based on the given facts. Ano nga ba ang article? So ito ay mga sulatin na isinulat upang magbigay ng mga karagdagang impormasyon at ito ay kadalasan nating makikita sa mga newspapers. Pwede rin na ito ay nasa Facebook natin kasi may mga publishing company na rin na nandoon na yung kanilang FB page sa Facebook. At ito ay napakaraming topic na isinulat ng mga writer patungkol sa mga ito. Ang mga article na ito ay maaaring nakaprint. Ibig sabihin, ito ay makikita natin sa mga papel na nakaprint gamit ang printer. O kaya'y pwede rin naman sa tarpaulin. Or kung hindi man ito nakaprint, pwede rin itong electronic copy. Ibig sabihin ng electronic copy, ito ay makikita natin gamit ang mga iba't ibang gadget natin tulad ng laptop or ng ating cellphone sa social media. Ang purpose nito ay para magbigay ng karagdagang impormasyon at magbigay ng balita. Pwede ring magbigay ng mga resulta ng mga research at pwede ring ibigay ang resulta ng inyong academic performance results na makikita natin sa inyong mga card at marami pang iba. At narito naman ang iba't ibang uri ng article. Una dito ay yung tinatawag natin na news article. At ang mga article na ito ay syempre mga makatotohanang pangyayari na nangyari ngayong araw, pwedeng mangyayari sa future. So, at ito ay sinasagutan niya yung 5 W's at H na question. Yung who para sa tao, what para sa bagay, where para sa lugar, when kung kailan ito naganap, why bakit ito naganap, at how kung paano ito naganap. Pangalawa naman ay ang mga tinatawag natin na mga feature article. Ang pagkakaiba lang nito dun sa news article ay yung news article ay straightforward siya. Direktang sinasabi kung ano yung nangyari. Pero dito sa feature article, ang pagsulat naman dito ay medyo nagkakaroon ng paligoy-ligoy dahil gumagamit ka dito ng mga matatalinghagang salita at iba pa para mapaganda ang iyong sulatin. Pangatlo naman ay ang tinatawag natin na editorial article, kung saan ang sumulat nito ay ipinapahayag ang kanyang opinyon tungkol sa isang bagay o kaya'y topic. At hinihikayat kanya na paniwalaan ang kanyang isinulat na opinyon tungkol sa isang bagay o kaya'y topic. At ang ikaapat ay ang tinatawag natin na sports news article, kung saan ito ay naglalaman ng mga isinulat na mga balita sa mga iba't ibang larangan ng sports katulad ng basketball, volleyball, sepak takraw at iba pa. At ang mga ito ay posibleng nangyari international man o kaya'y local. At ito naman ang 5 katanungan na inyong sasagutin bilang activity para sa module na ito. Kopyahin sa isang buong papel at bilugan ang titik ng tamang sagot. Pwede nyong i-post ang bidyong ito para makopya ninyo ng buo ang mga 5 katanungan. At iyan ang maikling talakayan sa inyong module number 7. Magkakaroon pa tayo ng mas mahabang talakayan patungkol dito sa darating na Huwebes. Kaya huwag kayong mawawala. Hanggang dito na lamang at magkita-kita muli tayo para sa ating face-to-face classes. Maraming salamat, hanggang sa muli at paalam!